Ulitin ko if you want to become successful here, tatanggalin po natin ang fear at tanggalin natin ang doubt natin sa sarili natin. Later on, I will talk more about your doubt, your personal doubt, pag pinag-usapan ko na yung belief mamaya. So, ang pangalawang tatanungin nyo, it's very important in this business, other than, overcoming your fears and doubts, dito dapat meron kayong reason, may concept kayo, meron kayong malalim na reason bakit nyo siya ginagawa. And in my experience, ang mga nagiging successful sa negosyo ko, yung mga taong malalim ang dahilan bakit nila ginagawa ang AIM Global. For all you know, baka mamaya niya, recruit ka ng recruit, pero napakababaw naman pala ng dahilan mo bakit mo ito ginagawa. Wala din. For all you know, baka ang kulang sa'yo, yung motivation. Kasi, dito sa why, dito lalabas yung motivation mo eh. Ito yung gigising sa'yo araw-araw, ito yung magpapaalala sa'yo na dapat nagre-recruit ka, ito yung magiging inspirasyon mo para gawin yung AIM. So when you go home tonight, tanongin mo yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa ang AIM Global? Para saan ba to? Bakit ko siya kailangan seryosohin? Bigyan ko kayo ng kwento. Nung nag-join ako sa networking, ang reason ko, ang motivation ko, kung bakit ko gustong gawin ito, kasi gusto ko po tulungan ang mga magulang ko. Kasi pagod na po sila, matatanda na sila. Now, let me ask you, kung ikaw bilang anak, ang reason mo para maging successful sa ganito negosyo, ay tulungan ng mga magulang mo. Malalim yun o mababaw? Malalim na dahilan yun. So ako, ginagawa ko yung business kasi for my parents kasi, gusto ko silang tulungan dahil pagod na sila eh. Gusto ko silang tulungan dahil naniniwala ako. Thank you. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng AIM Global, mapapabilis ang asenso ko to the point na pwede ko nang sabihin sa kanila, nanay, tatay, huwag na kayo magtrabaho. Ako na magpapaaral sa mga kapatid ko. Kaya yun ang ginawa kong reason, mga kaibigan, na kahit ako, nahihirapan, okay lang. Na kahit ako nare-reject, okay lang. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, pag ayaw maniwala ng classmate ko, ayaw maniwala ng opisina ko, nilalait ako ng mga kaibigan ko, alam mo, sasabihin ko sa sarili ko, okay lang. Hindi naman kayo ang tutulong sa nanay at tatay ko eh. Tama ba? Hindi naman kayo magpapakain sa pamilya ko, ba't ako maniniwala sa inyo? So, tell that to yourself. Humanap kayo ng malalim na dahilan, bakit nyo ito ginagawa? It could be for your children, it could be for your loved ones, it could be for yourself, for your wife, for husband, but kailangan may malalim na reason ka. Kasi pag mababaw ang dahilan mo, bakit nandito ka? Mahirapan ka lang ng konti. 95% ng distributor, pag mahirapan ng konti, at apakababaw ng dahilan nila, bibigay ka sa negosyong ito. You know why? Hindi siya madali. Madali ba yung AIM Global? Hindi. Re-recruit ka, pupunta mo sa bahay, ayaw. Sa linggo mong tinitext, oo, pupunta ako. Pag-araw na para pumunta, pinahalaw ko, nasan ka na? Ang sagot sa'yo, who you? Tama ba? Tama ba? Yes! Magtatawanan ka, networking, para ka may ketong. Alam mo yun, ang tingin sa'yo pag na-networking ka, people perceive you differently. So, ang hirap daming rejection, etc. Sa una, hindi ka kumikita. Minsan, mga kaibigan mo, ganito pa yun, hahanapan ka ng prueba bago sumama. Tama ba? Pag may recruit ka, sasabihin mo, ano, maganda ba? Sasabihin sa'yo, oo, maganda. Ano, sama ka? Sasabihin sa'yo, ikaw muna, pag mayaman ka na. Tama ba? Hindi nila naintindihan. Parang ako nung nagre-recruit, may classmate ako, sabi ko, ano, pare, maganda ba? Pagkita sa seminar, sabi ko, pare, maganda ba? Sabi sa akin, oo, maganda. Ano, sama ka? Sabi sa akin, ikaw muna. Pag mayaman ka na. Hindi ko lang masabi, paano nga ako yayaman? Ayaw mo nga sumama. Yung mga kaibigan natin, sasabihin sa'yo, yumaman ka muna. Eh, paano nga ayaw mo nga? Tama ba? Ang hirap kaya madali kang bibigay. Madali kang bibigay. Ayaw namin yun. Ayaw namin bumigay kayo, ayaw namin mag-quit kayo. Because katulad kasi sinabi ko kanina, the only people who fail in this business are people who quit. Pag nag-quit ka, goodbye na wala nang pag-asa. Pero kahit na ikaw, hanggang ngayon, mag-isa ka pa rin sa network mo, pero hindi ka nag-quit, may kinabukasang naghihintay pa rin para sa'yo. Ito, yung sa mga medyo, kasi pag malalim ang dahilan mo, lalabas yung gigil mo Lalabas ang potential mo. In fact, kahit hindi kayo follow up ng upline mo, pagka ikaw, lumabas yung potential mo, yung gigil mo.
may sarili kang palo. Lalabas yung initiative mo, yan ang tawag namin. So when you get up tonight, have a reflection, bakit ko ba gagawin ito negosyo? It could be probably gusto mong baguhin yung bahay ninyo. Pag-uwi mo mamayang gabi, tingnan mo yung kwarto ng children mo, masaya ka na ba para sa kanila? Mamayang gabi, pag-uwi mo, tingnan mo yung nanay at tatay mo. Habang tumatanda sila, ano yung ino-offer mo, ano yung pwede mo ma-offer sa kanila. So find your motivation why you do this. And ang level ng success nyo dito, magdidepend kung gaano kalalim ang motivation niyo. Now, ano ba yung mga bagay na naghihintay sa inyo dito sa Global? Number one, dito ang pinaglalaban natin, hindi lang pera. Dito ang pinaglalaban natin, yung freedom mo. The freedom na kung tawagin natin, magkaroon ka ng financial freedom at saka personal freedom. Hindi lang tayo kikita ng pera dito. Ang pagkita ng pera, ano yan eh, minor lang yan sa negosyong to. Ang tinatrabaho natin dito, yung financial freedom. Pag sinabing financial freedom, you don't have to work anymore. Why? Money will work for you already. Masarap ba yun? Diba? Marami kong empleyado, we keep working for the money. Pero tayo nasa Global, darating ang panahon, dahil malaki na ang kinikita mo, sa dami ng investments mo, yung pera na nagtatrabaho para sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo mauubos ang energy ng tao pagka ang hinabol mo pera eh. So dito, kung makukuha nyo dito, yung tinatawag na financial freedom. And masarap magkaroon ng financial freedom because for me, coming from a poor family, I can easily tell you kung ano yung difference ng meron sa wala. Palagay nyo na masarap yung meron, yung wala. Yeah. Ano sa palagay nyo masarap? Yung mayaman o mahirap? Mas masarap yung may pera. Kasi pag may pera ka, may freedom ka, mas sikat ka. Pagka may pera ka, whether we like it or not, ikaw ang pinakikinggan sa pamilya nyo. Tama ba? Di ba sa pamilya, kung sino may pera, kung ano yung sabihin nyo na yun? Ha? Pero pag ikaw, kahit gano'ng makatalina, wakwenta. Ha? Tama mali? Pag Pasko, sino sikat? May pera o yung matalino? May pera. Ang pinakikinggan sa pamilya, yung may pera lagi. Tama ba? Kamo sa pamilyang Pilipino. Yung may mga pera, lalo yung mga nasa abroad, ang mga kapatid. Kung ano yung sabihin nung nandun, di ba? Makikinig na lang yung mga nandito. Kung hindi, walang padala eh. Kaya mag-obligado kang makinig. So, sinagdidictate yung may pera. Kaya, nagkakaroon ka ng authority pag may pera ka. People recognize you pag may pera. Wala pong masama sa pagkakaroon ng maraming pera. You know why? Ang yardstick ng wealth nasa pera. Because kung gaano kadami ang pera mo, ganun din kalaki ang pwede maging contribution mo sa society. Tignan mo, nagkaroon mo ng calamity sa Cagayan de Oro, sa Iligan. Yung top distributor natin, sa laki ng kinikita niya, alam niyo magkano pinledge na bigay? 200,000 pesos. Yung Joseph Lim, nagbigay ng 200,000 piso. Naalala niyo yung Alive Foundation natin? Nag-fundraising kami. Mula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, mga distributor, nagtatawag kung magkano yung bibigay nila. Yung Joseph Lim, magkano binigay? 200,000 piso. Lahat ng suot niya, lahat ng damit, pinamigay. Ang iniwan niya lang sa sarili niya, yung suot-suot niya. Lahat pinamigay. Nung tinignan nila doktora yung kanyang mga damit na pinamigay, top of the line yung mga damit. Tapos, mamahalin. Pinamigay niya lang. Ang natira sa sarili niya, yung suot-suot niya. Pero ang ganda ng motivation niya. Okay lang, ipamigay ko lahat. Para may reason ako, para mag-shopping ng mga bagong damit ko. Ano? Wala kang pera, magagawa mo ba yun? Kaya, wag mo kayong, don't be fooled na ng pera. If you know how to handle money, marami kang mga kababayan na matutulungan. Kaya, masarap maging financially free. Masarap magkaroon ng pera. Pangalawa, ang freedom na binibigay dito, yung tinatawag na personal freedom. Ano yung personal freedom? Yung oras para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Ilan na bang mga tao, ilan na bang mga magulang, that they are so busy with their work, na yung mga anak nila, one day, makikita na lang nila, malalaki na. Tama ba? So, dito, ang binibigay sa atin ng AIM Global, darating ang panahon. Pag lumaki ang network mo, kahit magpahinga ka, babayaran ka pa rin ba namin? Babayaran ka pa rin ba ng AIM Global? Kahit 1 month, magbakasyon ka. Basta malaki na network ka, kahit 1 month, magbakasyon ka. May kita ka pa rin ba? Yes! Kahit na-spend mo yung mga halaga mong oras para sa mga mahal mo sa buhay, kumikita ka pa rin ba? Yes! Ano maganda dito? Tawag dito personal freedom.
may quality time ka para sa mga mahal mo sa buhay. Marami po akong kilala, mayaman, pero walang oras sa sarili at sa pamilya nila. Ilan na bang mayayaman yung ganyan? Ang daming pera, pero sa laki ng negosyo nila, hindi nila maiwan. Tapos, wala silang quality time for their family. Pero sa AIM, baliktad. Marami akong kilala, may pera, pero ang daming oras ng taga-AIM Global. Sa labas, maraming negosyante, may pera, pero walang oras. Pero mas marami akong kilala, puro oras, walang pera. Sa AIM Global, iba. You will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Diba? Sarap nun. May pera ka para ma-enjoy yung oras mo at may oras ka para ma-enjoy yung pera mo. Kaya, paghirapan mo man to, okay lang. Freedom naman ang naghihintay sa'yo. Apuyat ka man, okay lang. Freedom naman ang naghihintay sa'yo. Diba mas masarap matulog pagka may milyon ka sa bangko? Kahit ilagay mo yun sa kahit ilagay mo yung passbook mo sa ilalim ng unan mo, pwede. Masarap ba yun? Yes! Masarap ba yung hindi ka na kailangan nag-worry dahil yung anak mo magka-kolehiyo na? Masarap ba yun? Masarap ba na, ipapagawa ka ng bahay kasi marami kang savings and you can buy your dream house. Pwede mong ipatayo yung dream house mo. So dito ang tinatrabaho natin, hindi lang po pera. Ang ibibigay sa inyo ng AIM is financial and personal freedom. Kaya pag may mga kaibigan kayong ayaw maniwala sa inyo, okay lang, sabihin nyo sa kanila, okay lang. Wala ka namang freedom. Nakuha nyo ba? Yes! Kasi hindi nila naiintindihan, ang tinatrabaho natin dito, yung freedom natin. And pag freedom ang pinag-uusapan, pinaglalaban ba yan? Yes. Yun ang pinaglalaban nyo dito sa AIM Global. Number 2, bakit nyo kailangan mag-AIM Global? Because this is business. And you and I know that if you want to become financially free, dapat magnegosyo ka. Tama ba? And alam natin yun, no? Marami mga tao, isa sa mga pinaka-paborito kong libro, yung tinatawag na Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki. Sabi niya, may 4 na paraan lang kung paano kakikita ng pera sa buong mundo. Pwede ka maging empleyado, self-employed, mag-business ka, o maging investor ka. Ang tawag dito, the ESBI quadrant. Sabi niya, sa research niya, ang pinaka-miserable people in the world financially, yung laging walang pera, belongs to the left side of the quadrant. Mga empleyado, self-employed. Pero mga mayaman sa mundo, alam niyo kung nasaan? Nasa right side of the quadrant. So, ibig sabihin, ang asenso, nasaan? Nasa left, nasa right? Ito ngayon ang gulat. Maraming mga tao, alam nila ang pag-asenso na andito sa kabila. Pero dito kayo magugulat. Maraming mga tao nananatiling nasa kaliwa. Tama ba? In fact, dito, di ba? Bago kayo mag-AIM Global, malamang marami sa inyo nasa employment. Kahit na nung ikaw nagtatrabaho, alam mo na ang asenso nasa negosyo. Pero ang tanong, bakit hindi ka nagne-negosyo? Yung iba, ang dahilan, baka walang puhunan, walang opportunity. Pero may mas malalim na dahilan bakit maraming tao ayaw tumawid sa kabila. Alam niyo ba't di makatawid? Because it's against their core values. Ano yung core values? Ang tinuro kasi sa atin, pag-aral kang mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Kaya bata ka pa, trabaho, 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 trabaho. Nung umattend ka ng seminar, negosyo, negosyo, trabaho, 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 trabaho. Tama, mali? Kaya yung mga recruit nyo, huwag nyo sisisihin minsan kung ayaw nila. Kasi, nakaprogram ang utak nila, hindi sa negosyo. Nakaprogram sa trabaho. Kaya hindi nila makita yung opportunity, nabubulag sila ng programming nila, tawag doon, mindset. Bakit? Bata ka pa, yun ang sinabi sa'yo, nag-aaral ka mabuti para magkaroon magandang trabaho. Yung mga Chinese, anong ginagawa? Mag-aaral ka para pag-graduate mo, maghanap ka ng negosyo. Kaya magtataka kayo, mga Chinese, ang orientation, laging business. Sila naman, pag kayo, mga Chinese baliktad, pag pinag-usapan ang trabaho, ayaw nila. Pero gusto, pag pinag-usapan negosyo, yan, kita tayo dyan, oo, negosyo. Gusto ko negosyo. Pero pag trabaho pinag-usapan, employment, ayaw nila. Pilipino, baliktad. Pag pinag-usapan negosyo, ayaw. Gusto, trabaho. Tama o tama? Tama talaga eh. So, yung iba nahirapan makatawid. Ang hindi alam na maraming tao, by joining in Global, yung programming mo, magmula nung bata ka, pinapalitan namin. Hindi mo lang namamalaya, tinutulungan ka namin makatawid.
By joining AIM, tinutulungan ka namin makatawid. Kaya ngayon, nandito ka na, nakatawid ka na. Tanong, aasenso ka na ba? Yes. Aasenso ka na ba? Yes. Tama na ang formula mo eh. Pag ang ginagamit mong formula sa mga panahon na to, employment pa rin para kunin pangarap mo, sorry to tell you, you're using an old and obsolete formula already. It's an obsolete formula. Noong panahon ng nanay-lolo natin, pag empleyado ka, pwede ka pang umasenso, pwede ka pang makakuha at magkaroon ng bahay, lupa, pwede ka pang magkakotse. Noong araw nga, pag teacher ka, magkakabahay ka eh. Kaya nga may teacher's village eh. Tama ba? Subukan mo maging teacher ngayon. Kakabahay ka, lupa, pwede. So, lupa sa paso. The point is, if you're using an old formula, mapapagod ka na, hindi mo pa nakuha pangarap mo. But by joining AIM Global, let me tell you, tinutulungan namin kayo makatawid. Ngayong nakatawid ka na, ito ang tamang formula ngayon sa pag-asenso. Ang mga pinakamayayaman sa mundo ngayon, let me tell you, mga hindi po nakapagtapos. The youngest billionaire right now, yung nag-invento ng Facebook, si Mike Zuckerberg, he did not even finish college. He dropped out from college. So, hindi na education ang susi ngayon. Information na ang susi ngayon. I'm not telling you na huwag ka namang mag-aral, no? Education is more important than ever. But what I'm saying, education alone will never make you rich. It's finding the right opportunity and being at the right place at the right time. Ngayon, ang negosyo, networking, booming. Ito negosyo ko to. Kung ipipikit ng maraming tao mata nila at magbubulag-bulagan sila sa networking, let me tell you, pag hindi kayo nagde-networking ngayon, napapagulian na kayo sa development na nangyayari sa buong mundo. Because more and more people are becoming successful sa networking, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya ngayong nandito ka, ang swerte mo. Kasi nakatawid ka na. Samantalang maraming tao sa labas, hindi pa makatawid-tawid. Kaya pag may mga kaibigan kayo, nire-recruit nyo. Tapos ayaw, okay lang. Sabihin mo sa kanya, okay lang. Hindi ka naman makatawid. Pag tinong sa tatawid, dyan sa highway. Nakuha nyo ba? Yes. Kaya ganito yan. Yun yung pa sa inyo nakatawid na. Ha? Pag ikaw nakatawid na, huwag ka nang babalik. Hindi ko naman sinasabi na iwan yung work nyo eh. Wag. Don't leave your jobs. Holiday ngayon, bukas na. Because as long as you're working for someone else, you are making other people rich, hindi ikaw. Alam nyo yan. Sorry doon sa mga tinatamaan, pero hindi kayo pinatatamaan ko, ha? Yung katabi nyo. Hindi ba yung katabi nyo, ikaw din katabi? Kaya ikaw din nyo. Lumalandra lang, ha? Pero alam niyo yun, di ba, that if you keep working for someone else, hindi naman ikaw yung mayaman eh. Because the job of your boss is not to make you rich. His job is to make sure you get your paycheck. Ang job ng mga boss natin, make sure na makuha natin ang sweldo natin. Pero hindi nila trabaho na payamanin ang sarili natin. Trabaho natin na payamanin ang sarili natin. It's not the job of other people to make you rich. Kaya huwag nyo hintayin yung kumpanya nyo, payayamanin ka, hindi mangyayari. Huwag nyo nang hintayin yung gobyerno magpapayaman sa'yo, hindi mangyayari. Ang magpapayaman sa'yo, ikaw. Ang swerte mo kasi nasa AIM Global ka, ito proven formula. Marami na pong yumaman dito, kaya payaman ka talaga. Kaya, yan ha, huwag na kayong babalik. Kung nasa employment kayo ngayon, if you're doing business, you are in both quadrants. Maraming mga tao kasi, pagtawid at nahirapan, balik uli sila dito, ito na lang, hindi na nagpa-part-time. Mali. You know, ang isang bagay, pag nahirapan ka, hindi dapat measurement yan para mag-quit ka. Okay? For all you know, pag nahihirapan ka, malamang nandun ang tamang direksyon. Kasi pag ikaw umaangat, mahihirapan ka talaga. May nakita na kayong umakyat ng bundok na hindi nahihirapan? Pag ikaw hindi nahihirapan, babagsak ka ng bundok. Ha? Pero pag umakyat ka ng bundok, mahihirapan ka talaga. Ba't yung nahihirapan sa global, inaakyat nyo ang bundok na mga pangarap ninyo.